Ito ay isang karaniwang araw sa Mumbai noong June 7, 2023. Sa isang tahimik na kapitbahayan na tinatawag na Gita Nagar at matatagpuan sa Mira Road area. Ang buhay sa G. Akash Deep Apartment Complex ay tila normal. Ngunit sa nakalipas na 3 araw, ang mga residente ng gusali ay naalarma ng isang mabahong amoy. Noong una ay binasura lamang nila ito at hindi pinansin dahil iniisip nila na isa lamang itong problema sa drainage at issue ng pangtubero. Ngunit ito ay hindi pangkaraniwang amoy. Mayroon itong hindi maipaliwanag na masamang amoy na nagpapahiwatig sa amoy ng isang naaagnas na katawan. Noong una sila'y nag-isip na maaaring ito ay isang patay na daga na nakatago sa isang lugar. Kaya't nagpasya ang isang grupo ng mga kapitbahay na siyasatin at hanapin ang pinagmumulan ng mabahong amoy. At ang paghahanap ay nakarating sa 7th floor. At habang sila ay naglalakad sa hallway, ang amoy ay mas tumitindi na halos hindi nila makayanan. At naging malinaw sa kanila na ang pinagmumulan ng amoy ay nasa lugar na yon. At sa puntong yon ay determinado silang tuklasin ang misteryo. Kaya naman sinimulan nilang suriin ang bawat sulok ng palapag na umaasang makakahanap ng isang nabubulok na hayop. Di naglaon ang kanilang pag-iimbestiga ay humantong sa isang silid sa apartment. At habang nakatayo sila sa labas ng pinto, ay napagtanto nila na ang pinagmumulan ng napakabahong amoy ay nasa loob ng pintong yon. At dahil sa pagka-curious at concern, ang grupo ay kumatok sa pinto na umaasang may makakapagbigay linaw sa mga kasagutan tungkol sa napakabahong amoy. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ay may naghihintay sa kanila sa loob na higit pa sa anumang iniisip nila. Ang kwento ngayon ay hindi lamang tungkol sa brutal at nakakakilabot na pangyayari, ngunit nagpagulat din sa buong bansa ng India. At ang napakabagsik na amoy na tumatagos sa pintuan ng room 704 ay talagang napakabaho, kaya't ang ilang mga residente ay nagsimulang mahirapang huminga at halos masuka. At kahit na hindi komportable ay patuloy silang kumatok sa pinto na umaasang may tutugon mula sa mga nakatira sa loob na ang 56 na taong gulang na lalaking si Manoj Sane at ang kanyang 32 taong gulang na live-in partner na si Saraswati Vaidya. At sa loob ng napakahabang 15 minuto ay patuloy silang kumatok at patuloy silang nababalisa sa bawat segundong lumilipas. Natapos noon ay dahan-dahang bumukas ang pinto. At ang nagbukas ng pinto ay si Manoj na may suot na itim na mask. Lumabas siya ng pinto na may dalang itim na plastic bag. Agad siyang binomba ng mga tao ng mga tanong na itinuturo ang mabahong amoy na nagbumula sa kanyang apartment. At parang kinabahan si Manoj nang tanungin siya tungkol sa mabahong bagay. Agad niyang sinabi sa mga tao na siya'y nagmamadali para pumasok sa trabaho dahil siya'y mahuhuli na. Gayunpaman sinabi niyang babalik siya pagsapit ng 10:30 ng gabi at hahanapin ang mabahong amoy. At ang isa sa mga kapitbahay na si Somesh Srivastav ay nagsabing di umano ay nag-spray daw ng room air freshener sa bahay si Manoj para pigilan ang baho bago nito binuksan ang pinto dahil narinig nila ang tunog ng pag-i-spray. Ang pakikipag-ugnay nilang ito ay nagdulot lang ng pagkalito dahil napansin nilang may kakaiba sa pag-uugali ni Manoj noong mga nakaraang araw. Dahil sila ay kilala ng mga kapitbahay sa pagiging ansosyal, na kapwa bihirang makisalamuho sa sinuman sa gusali. Parehong sina Manoj at Saraswati ay hindi sumasali sa mga social gathering at hindi rin nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Ngunit kamakailan lang daw ay napansin ng ilan na si Manoj ay nagsimulang pakainin ang mga asong kalye ng mga plastic bag na puno ng karne. Ang bigla ang pinapakitang kabaitan ni Manoj para sa mga hayop ay kakaiba para sa lahat at nag-iwan ng katanungan sa kanilang kaisipan na kung bakit ang isang lalaki na halos napakailap sa mga tao ay biglang nagsimulang magmalasakit sa mga asong gala. Ito'y napakalayo daw sa kanyang tunay na pagkatao at ang lalong nagpadagdag sa kanilang hinala at pagtataka ay nang hindi nila nakikita si Saraswati sa nakalipas na 3 o 4 na araw. Tanging si Manoj lamang ang kanyang nakikitang lumalabas at pumapasok sa apartment.
Ang mga kasagutan sa mga katanungan at kakaibang pagbabago sa kanyang pag-uugali ay nagtanim ng mga pinhi ng pagdududa sa isipan ng mga kapitbahay. Ano nga kaya ang dahilan ng nakakatakot na amoy? At kung bakit tila naglahong parang bula at hindi na nakita si Saraswati? Ang mga pangyayari ay nagdulot ng matinding kahina-hinala sa mga residente sa lugar. May isang bagay tungkol sa sitwasyon na ito na hindi tama para sa kanila at hindi pwedeng maupo na lang sila. Kaya isang araw habang wala si Manoj sa kanyang bahay ay nagpasya silang makipag-ugnayan sa pulisya. At nang dumating ang mga opisyal ay nagsimula sila sa pag-inspeksyon sa bahay ni Manoj. At tulad ng sinabi ng mga residente na mayroong hindi maipaliwanag na mabahong amoy na bumabalot sa hangin, na napakasangsang. Kaya naramdaman ng mga pulis na may malubhang mali. Gayunpaman noong una ay wala silang nakitang kakaiba maliban sa mabahong amoy. Walang mga palatandaan ng anumang kahina-hinala. Ngunit pagkatapos nito, ang isa sa mga opisyal ay may napansing isang malaking plastic bag na nakalatag sa sahig, na tila may isang bagay na nakatago sa ilalim nito. Kaya naman agad nilang inangat ang plastic sheet na ito, at kung ano ang kanilang nakita sa ilalim ay talagang nagpanginig sa kanilang mga gulugod. Doon ay may dalawang lagare, at nang mas malapitan nilang ininspeksyon ito, ay may napansin silang nakakatakot. May maliliit na piraso na tila karne ng tao na nakadikit sa ngipin ng lagare, at ang amoy sa bahay na hindi nila maatim ay biglang lumakas. At kasunod ng bakas ng baho, ang mga opisyal ay dinala sa kusina. Sa unang tingin ay tila isa itong ordinaryong kusina na mayroong mga kaldero, kawali at mga balde na nagkalat sa paligid. At walang kakaiba sa unang tingin. Ngunit nang sinimulan nilang buksan ang mga balde at kaldero, ang eksenang sumunod nilang natuklasan ay higit sa kakilakilabot. Sa loob ng mga balde ay nakita nila ang tila giniling na karne ng tao na naging nakakatakot na paste. Natagpuan din ng mga pulisya ang mga bahagi ng mga hita ng biktima na hindi pa ganap na tinatagtad. Pati na rin ang tirintas na buhok na nakalatag sa sahig. Dahil dito ang ilang mga opisyal ay hindi napigilang masuka dahil sa pagkabigla sa nakita. At natuklasan nila ang higit pang kakilakilabot na ebidensya na ang ilang laman ay pinakuluan sa mga kaldero. At ang mga kalahating sunog na buto at laman ay inilagay sa lababo na animoy inihaw. Sa ngayon, ang mga opisyal ay nahaharap sa kung ano lamang ang maaaring ilarawan bilang mga nilutong bahagi ng katawan ng tao. Malamang ay nagtataka ka na kung paano nakakasiguro ang mga pulis na ang mga giniling na karneng kanilang nakita ay mula sa isang tao, na pagkatapos nitong madurog ay talagang napakahirap itong ma-identify. At ang nakakatakot na sagot sa tanong na ito ay natuklasan din mismo sa kusina. At nang binuksan ng isang opisyal ang pressure cooker na nasa stove, ay nakatagpo sila ng isang tanawin na magmumulto sa kanila magpakailanman. At sa loob ng pressure cooker ay naroon ang pinakuloang ulo ni Saraswati. Ang nakakakilabot na kanilang nadiskubre ay nagpatindig sa kanilang mga balahibo. At habang ang mga pulis ay busy sa pagsama-sama ng nakakatakot na ebidensyang ito, si Manoj ay hindi inaasahang umuwi. Siya'y agad na inaresto sa lugar ng walang pagkakataon na tumakas o i-deny ang lahat ng ito. Sa kustodiya ng mga pulis siya'y tinanong at ang kanyang pag-amin ay nakakapangilabot. At ang bawat detalye na kanyang inihayag ay siyang nagpabigla hindi lamang sa paligid kundi sa buong bansa. Si Manoj Sane, na 56 na taong gulang na lalaki na isinilang noong 1967 sa Ahmednagar District, Maharashtra, India, ay lumaki na nahaharap sa napakaraming hamon ng buhay at ulilang lubos sa murang edad. Si Manoj ay walang pamilya na sumusuporta sa kanyang mga unang taon at kahit mahirap ang buhay, siya naman ay determinadong malampasan ang lahat ng mga pagsubok. Sa kabila ng lahat ng ito, siya ay napakatalino at masipag sa pag-aaral. Pagkatapos niyang makumpleto ang kanyang pag-aaral, ay nag-enroll siya sa kursong technician ng Industrial Training Institute o ITI. Dahil naniniwala siyang ang kanyang mga kasanayan at kaalaman ay magbibigay sa kanya ng matatag na kinabukasan. Sa lakas ng kanyang kumpiyansa sa sarili noong panahon ng kanyang early 20s, ay nagpasya siyang lumipat sa Mumbai
na umaasang makakahanap ng trabaho. Siya ay kumbinsido na ang mataong lungsod ay mag-aalok sa kanya ng napakalaking oportunidad. At yon ang tamang pagkakataon na kailangan niya upang makabuo ng mas mahusay na buhay. Sa kasamaang palad, ang katotohanan ay napakalayo sa kanyang mga naiisip. Sa kabila ng kanyang pagsisikap ay hindi siya makahanap ng trabaho bilang isang technician sa Mumbai. At sa halip na bumalik sa Ahmednagar, si Manoj ay nagpasyang manatili sa lungsod at subukan ang iba pang mga options. Nagsimula siyang kumuha ng maliit na trabaho sa mga kalapit na lugar. Kalaunan ay nakakuha siya ng posisyon sa isang grocery store sa Bori Valley. At sa paglipas ng mga taon, inialay ni Manoj ang kanyang sarili sa kanyang trabaho na nagpapatunay na siya ay maaasahan at masipag na empleyado. At dahil sa kanyang pagpupursige at maingat na pag-iipon, si Manoj ay nakabili ng isang flat sa Bori Valley. Ito ay nagmarka ng isang makabuluhang tagumpay sa kanyang buhay. Kaya ang pakiramdam niya ay maayos na ang kanyang kalagayan maging sa pinansyal. Gayunpaman kahit na naabot niya ang kanyang katamtamang tagumpay, ay nanatiling nag-iisa ang personal na buhay ni Manoj. At sa kanyang mid-30s ay hindi pa rin siya nag-aasawa. Hindi naman siya torpe o palaiwas sa mga tao. Sa katunayan kilala siya sa kanyang pagiging palakaibigan at madalas na nakikipagkwentuhan sa mga customers. Kabilang sa mga pakikipag-ugnayang ito ay may isang namumukod-tangi sa kanyang mga kakilala. Siya ay si Saraswati Vaidya, na 32 taong gulang na babae na isinilang noong 1991 at nagmula rin sa distrito ng Ahmednagar tulad ni Manoj. Ang ibinahaging bayan na ito ang naging spark para sa kanilang unang pag-uusap. Nagsimula ang lahat ng isang araw ay bumisita si Saraswati sa pinapasukang store ni Manoj para bumili ng groceries. Ang isang simpleng chat na tungkol sa kanilang parehong pinagmulang lugar ay unti-unting naging araw-araw na palitan ng salita. At habang sila ay naging mas komportable sa isa't isa, ay nagsimulang magkwento si Saraswati tungkol sa kanyang buhay. Ibinahagi niya kung paano siya nahirapan sa pag-aaral sa kanyang kabataan. At kinalaunan ay huminto siya sa pag-aaral matapos na bumagsak sa pagsusulit noong siya'y nasa grade 10. At nang walang ibang pagpipilian, ay iniwan niya ang Ahmednagar sa murang edad at pumunta sa Mumbai para maghanap ng trabaho. Ang buhay sa lungsod ay napakahirap lalo na nag-iisa ka lang at walang sumusuporta. At kailangan niyang mabuhay sa pamamagitan ng napakaliit na sweldo para makasurvive. At nagsimula ring ibinahagi ni Manoj ang kanyang kwento na kung paano siya naging ulila at walang pamilyang babalikan. Di nagtagal ay ipinaliwanag din niya ang mga paghihirap na kanyang hinarap habang sinusubukang mabuhay para sa kanyang sarili sa Mumbai. Nang marinig ni Saraswati ang kanyang kwento, natagpuan niya ang kanyang sarili na sila ay related sa isa't isa. Dahil siya rin ay isang ulila na dumating sa lungsod na may mga pangarap na bumuo ng isang magandang kinabukasan. Ngunit nakaranas din ng maraming pagsubok sa buhay. Ang mga ibinahagi na mga karanasan na ito sa isa't isa ay naging tulay para magkaroon ng matibay na ugnayan sa pagitan nilang dalawa, na nagtiis ng kalungkutan at pangungulila sa pamilya. At ang mga paghihirap at kawalan ng suporta ng pamilya ang naging dahilan para matagpuan nila ang ginhawa sa piling ng isa't isa, na parehong nagkakaintindihan. Hindi nagtagal, ang dalawa'y naging malapit na magkaibigan, at ang pagiging malapit na ito ay lumalim at nauwi sa isang romantikong relasyon. At nang ang kanilang samahan ay mas lalong tumitibay sa bawat araw na lumilipas, ang dalawa ay nagsimulang mag-date. At habang ang relasyon ni Manoj at Saraswati ay nagsimulang maging mas malalim, si Manoj ay nag-isip ng susunod na hakbang. Dahil naniniwala siya na kung magsasama sila ay magiging mas mabuti ang lahat ng bagay para sa kanilang dalawa. At dahil sa kanyang naisip na ito, ay nagpasya si Manoj na paupahan ng kanyang Bori Valley flat. Hindi lamang ito nagbigay sa kanya ng karagdagang kita, kundi nagbigay ito ng daan para sa isang bagong simula kasama si Saraswati. At noong 2015, gumawa si Manoj ng isang makabuluhang hakbang. Nagrenta siya ng isang flat sa Gita Nagar Phase 7, Mia Biandar Road, na may 2 bedrooms, isang sala at kitchen.
Ang apartment na matatagpuan sa Jewing Flat number 704 ay naging kanilang bagong tahanan. Dito nagsimula ang kanilang buhay na magkasama. Ang pamumuhay nila ay napakasimple. Ginugugol nila ang kanilang mga araw sa trabaho at sa gabi ang oras ng kanilang mga sarili para sa isa't isa. At ang kanilang pamumuhay ay tumatakbo ng normal. Gayunpaman mayroong isang bagay na hindi pangkaraniwan sa kanila. Kapwa sina Manoj at Saraswati ay pinanatili ang kanilang relasyon bilang pribado. Sinisikreto nila ito at hindi ibinabahagi kanino man. At sa tuwing sumasama si Saraswati kay Manoj sa kanyang pinapasukang trabaho, ay pinapakilala niya ito bilang tsuhin. Katulad din kung may nakakitang sinuman kay Manoj kasama si Saraswati, ay tinatawag niya ito bilang anak na babae. Sa kanilang paraan ng pagpapakilalang ito, ay wala namang mali dahil ang agwat ng edad sa pagitan nilang dalawa ay halos 2 dekada. At pinili nilang ilihim ang relasyong ito upang maiwasan ang mga hindi kanais-nais na mga salitang maririnig, maging ang panglalait at panghuhusga. Kaya pinili nilang ipakita at ipakilala ang kanilang mga sarili bilang pamilya at hindi mag-partners. At sa bagong apartment na kanilang nilipatan, ay itinago ni Manoj ang kanyang sarili. Iniwasan niya ang kanyang mga kapitbahay at lumalayo sa mga social gathering o pagtitipon. At hindi nakikipag-usap sa sino mang maging sa parke sa ibaba. At hindi pinapansin ang mga kapitbahay na dumarating at kumakatok sa kanilang pintuan. Sa katunayan, sinabi ng mga taong nakatira sa tapat nila na hindi pa nito nakikitang bukas ang pinto ng room 704 na mga ilang oras dahil palagi itong nakasara. At sa pagitan ng 2015 at 2019, pareho silang lihim na ikinasal sa isang templo. Isang bagay na hindi sinabi ni Manoj sa sinuman. Gayunpaman bago ikasal, ay ibinahagi ito ni Saraswati sa isa sa kanyang mga kaibigan na sinubukan siyang pigilan. Binalaan siya ng kanyang kaibigan na maaaring siya'y nagmamadali para sa kasal na ito. Dahil si Manoj ay mas matanda na halos kaedad ng kanyang lolo. Sa kabila ng pagpigil, ay pinili pa rin ni Saraswati si Manoj at tinanggap ng dalawa ang isa't isa. Ngunit ngayon, ang malaking katanungang naiwan na kung bakit pinatay ni Manoj si Saraswati ng brutal. At sa panahon ng pagtatanong ng mga kapulisan, ay nagbahagi si Manoj ng 2 magkaibang kwento. Ang una ay tungkol sa magulong buhay nila ni Saraswati. Na ayon sa kanya, habang sila ay magkasamang nakatira sa isang bahay sa panahon ng pandemic, ay kailangang magsara ang tindahang pinapasukan ni Manoj at naiwan siyang walang trabaho. At ang naging resulta ay ang madalas nilang pag-aaway ni Saraswati. At dahil sa pagkadismaya, ay lalong lumala ang tensyon sa pagitan nila at nagpatuloy ang kanilang pagtatalo. At lalo na noong nagsimula ang panahon ng pandemya at walang magawa si Manoj noong mga panahon yon na nagpadagdag lamang sa pagka-stress ni Saraswati. Nakalaunan ay nauwi sa depresyon at binawian ng buhay sa pamamagitan ng pag-inom niya ng laso noong June 3, 2023. Gayunpaman natatakot si Manoj na baka isipin ng mga tao na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Saraswati. Kaya sa halip na humingi ng tulong, ay naisip niya ang kakilakilabot na pagputol-putol sa katawan ni Saraswati. Dali-dali siyang bumili ng chainsaw na umaasang magagawa niya ang bagay na yon nang hindi mapaghihinalaan ng sinuman. At sa puntong yon ay sinubukan niyang burahin ang mga ebidensya. Ngunit nahirapan siyang gawin yon dahil sa kanyang katandaan ay nahirapan siyang kumilos ng mabilis. Kaya't napakabagal niyang inilalagay ang malalaking piraso ng katawan ni Saraswati sa batya at balde araw-araw pagkatapos pagputol-putulin ang katawan nito. Samantala, ang tindahang pinapasukan ni Manoj ay pansamantalang nagbukas sa oras na yon. Kaya pumapasok siya sa trabaho gaya ng nakasanayan at pag-uwi ay tinitingnan niya ang mga bahagi ng katawan na dahan-dahang niluluto sa pressure cooker. At pagsapit ng umaga, ay ibabalot niya ang mga bahagi ng katawan na ito sa foil at saka isisilid sa plastic bag. Matapos noon ay dadalhin niya sa labas para ipakain sa mga asong kalye. Samantala, habang umuusad ang investigasyon, ay naghinala ang mga pulis sa kanya. Kaya't paulit-ulit pa nilang tinanong si Manoj na umaasang may mapipiga sila. Dahil nahihirapan silang paniwalaan ang kanyang kwento.
dahil hindi lamang nila nakita ang mga bahagi ng katawan. Bagkus natuklasan din nila ang isang tile cutter machine at isang 200-volt electric chainsaw. At nang hinanap nila ang mobile phone ni Manoj, ay may nakita silang mahalagang ebidensya. Sa kanyang phone history, ay maraming beses siyang nag-search ng tungkol sa kung paano mabilis na umpekto ang lason sa katawan ng tao. At nang ipinakita ng mga pulis sa kanya ang kanyang phone history, ay natigilan siya. Pagkatapos ay nagbigay si Manoj ng pangalawang kwento. At sa pagkakataong ito, ay inamin niya na siya nga ang pumatay kay Saraswati. Ayon kay Manoj, si Saraswati di umano ay lubhang naging sobrang selosa at advance mag-isip. Madalas daw nitong chinecheck ang kanyang mobile phone, lalo na kapag late na siyang umuwi galing sa trabaho. At kapag siya'y wala pa sa bahay, ay tinatanong daw siya nito kung nasaan na siya. At kung minsan ay naghihinala pa na baka mayroon siyang kasamang ibang babae. Sinabi din ni Manoj na hindi totoo ang mga hinala ni Saraswati. At sinabi niya na wala itong ebidensya. Ngunit ang mga polis ay nakahanap ng mga mensahe mula sa ilang babae sa mobile phone ni Manoj. Dahil dito, napansin ng mga polis na ang pagseselos ni Saraswati ay may basihan. At dumating daw ang punto na natatakot siya na baka may gawing masama sa kanya si Saraswati dahil sa pagiging possessive nito. At sa takot na baka mapatay siya nito, ay inunahan na niya. At yun daw ang dahilan kung bakit tinapos niya ang buhay ni Saraswati. Ngunit si Saraswati ay wala na at hindi na niya maibibigay ang kanyang panig. Kaya mahirap paniwalaan ang mga sinasabi ni Manoj Sane. At batay sa pagsisiyasat sa nakalap na mahalagang ebidensya sa kaso, ay sinampahan ng korte si Manoj sa ilalim ng IPC Section 302 para sa kasong murder at IPC Section 201 para sa pagsira ng mga ebidensya. At dahil ang kaso ay patuloy pa ring nililitis magpasa hanggang ngayon, ang final na hatol ay hindi pa rin naibibigay laban sa kanya. Yun lamang po para sa araw na ito. Pero bago ko tapusin ang videong to, ay nais kong batiin ang aking mga masugid na tagapakinig. Shoutout nga po pala kina Ma'am Gina Lingatok at Vicky Yabut ng Kingdom of Bahrain. More blessings to come. Salamat po.